Yo, what's up mga pare ko, kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel. At alam nyo na, kapag nandito na sa harap ng camera ay magnanakaw, manguumit, manggagatas at mamimirata na naman tayo sa content ng iba. Ano to? Tangina, parang itigawat na naman ako. Kamusta mga pare ko? Siyempre, maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta nyo sa akin sa mga ginagawa kong pagnanakaw. At alam nyo, kahit masama itong ginagawa ko, ituloy pa rin kayo sa panonood. Siyempre, gusto kong pasalamatan ng mga sponsors ko. Hypebeat, kay Ninong Benji Rayala. Ito pong suot ko, napakaangas. So, Hypebeat. Maraming salamat Ninong Benji Rayala sa solid na Hypebeat shirt. JM Fine Furniture. Maraming salamat Boss John Mike para dito sa ergonomic chair na napakaangas. Thank you po, bossing. 74 Clothing kay Papa Ethan Dominic Martinez. Maraming salamat, Papa Ethan. Siyempre, nandyan din ang Shinwear kay Kuya Mo Bagtingla. Siyempre, shoutout sa akin pinakamamahal na inaanak, si Shin Rojan, aka Bosyo ng Mundo. Shoutout sa inyong magdaddy, mag-iingat kayo palagi. Crown Manila kay Kuya Nico Manning. Maraming salamat sa mga solid na cup na suot ko palagi. Yun po ay Crown Manila. Thank you, Kuya Nico Manning. Egocentric kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat, Papa Joseph Aday, sa mga solid na Egocentric shirt na iyong inaalay. Thank you palagi, Papa Otep. Distinctive Clothing kay Madam Alex Liagas. Maraming salamat, Madam Alex Liagas, sa mga solid acid wash na maangas na sinusuot ni Jonas. Gracia Worldwide kay Boss J. Chris. Maraming salamat, Boss J. Chris, sa mga Gracia literal. At shoutout sa iyong asawa, si Madam Georgia. Thank you palagi. Ayun, Okay. Etong gagatasan nating video ngayon, ito ay hindi battle, kundi review na ire-review ko pa hanggang sa magka-reviewhan ang lahat na. Siyempre, ito ay review ni Kuya Luns at ni Sheyi. Ito ay laban ni Supremo versus Dave Denver. Nagka-interest akong panoorin tong episode na to dahil ito yung episode na papanoorin ni Kuya Luns at ni Sheyi. Gusto ko marinig kung anong mga opinion nila sa mga bagong pasok ngayon sa liga. Kaya nagka-interest akong panoorin at alam niyo yun, gusto ko kasi pag nanonood ako ng break it down, naka-video na rin para syempre sabay-sabay tayo manonood at rek na gatas. Let's go! Okay. Hindi ko alam kung saan liga galing tong dalawang to. Pero masasaksihan natin. Yun, nagkointos kami, nanalo si Supremo, pinili nga mauna, unang banat para kay Supremo, zoning 19. Pakinggan natin. Sumunod ka sa oras! Huwag kang tatanga-tanga! Sabi ko naman, Supremo, ha? Alam niya, no? Alam niya na ikaw yung guest, no? Takto! Ba yung mga bago ngayon? Yung mga ano? Si Supremo, pati break it down, nape-predict. Unang banat para kay Supremo, zoning 19. Pakinggan natin. Sumunod ka sa oras! Huwag kang tatanga-tanga, baka mandaya ka pa ha. Di bahala, mas maganda para matanggal ka na. Walang kakaba-kaba, ba't nangangatal ka ata at natataranta pa? Kay tagal nakakasa, panay atras kakatawa. Angas pa kada sampa, panay... Ang palang naman pala. Maalala mo na ang ganda na Ang ganda na. Ano yung sinasabi ko, konting maliit. Pag halimbawa ganun yung pinapakita mong style, di ba, ano siya, nag-aasonan siya, puro Tapos yung, ano kasi na yun, yung segment na yun, parang pinapakita mo na magaling ka eh. So hindi ka dapat magkamali dun eh. Yun yung... Tangina yun, mahirap eh. Tangina, ang galing nung pagkapaliwanag ni Kuya Luns. Yun ang mahirap. Sa totoo lang, pag sinubukan mo yung ganyan, kasi ako dati, puta, ginagawa ko yan. Talagang, kailangan praktisado mo yan. At unang-una, bago mo gawin yan, dapat, madulas na sa bibig mo. Kumbaga, kung papakita ka ng rap skill sa battle, dapat madulas na sa bibig mo. Bago mo siya, perfecto dapat. Kasi ako ginagawa ko yan dati, puta. Nagra-rap talaga ako sa battle. Hindi lang puro patawa. Kaya kapag nagkamali ka nga dyan, huling-huli ka. Yun, parang pinapakita mo na magaling ka eh. So hindi ka dapat magkamali dun eh. Yun yung mga crucial na, pag eto, nabulol ka, derail yung buong... Buo, lahat. Wala na yung sayang, ganda ng umpisa. Pati yung yung build up, yung momentum, mawawala. Start to zero yung... Alam mo, imbes na parang humahanga na yung nanonood. Ay? Tao lang pala to. Kala ko superhero. hindi pala siya Supreme. Sayang.
Na, walang kakaba-kaba, ba't nangangatal ka? Yung pa yung sinasabi niya. Kay tagal Nangangatal, natataranta, kakaba-kaba. Saan yan nangyari? Sayang. Sumunod ka sa oras! Huwag kang tatanga-tanga, baka mandaya ka pa ha. Di bahala, mas maganda para matanggal ka na. Walang kakaba-kaba, ba't nangangatal ka ata at natataranta pa? Kay tagal nakakasa, panay atras kakatawa. Angas pa kada sampa, panay... Gang ambalang naman pala. Maalala man lang sana yung mga nasa baba na maaga pa lang nandiyan na at nakanganga. Kaya wag na magtaka kung ba't ba may nagwawala. Alam nakakalabasan pag magaan mga dala. Kaya sana nga handa at wag kang magpapabaya. Kala mo porkit sa flip top na Kung ano yun, tinan mo yung reaction Kung tuloy-tuloy yun, malakas yung reaction. Yung reaction dun. Wala parang nawala yung bilib dun sa ano eh. Nadjijinx eh. Dapat yung bilib, hindi mabibitawan yun eh. Parang, ay. Parang madalas nangyayari sa battle rap yan, sa ibang MC, na yung tipong sasabihin niya, choker ka. Bigla Tapos siya siya yung mag-choke, no? jinx nga, no? Ganun. Utal. Hindi kasi yung subconscious mo kasi siguro din eh. Naipasok mo eh. Naipasok mo, tapos sabi ko, parang kakabahan na, hindi ako pwede magkamali ah. Kinarma ka. Kulang na lang dun lumanting, kakaba-kaba ngayon, tatanga-tanga, ngayon tingnan mo ako, kinarma na. Parang ganun yung gustong sabihin. Tapos magkakamali ka tuloy. Kasi sinasabi ko to eh. Diba? Ayun. Yung fear mo na magmukha kang hipokrito. Lalo siyang napupunta sa surface eh, no? Kaya wag na magtaka kung ba't ba may nagwawala. Alam nakakalabasan pag magaan mga dala. Kaya pero ang ganda na ano niya. At wag kang magpapabaya. Kala mo porkit sa flip top na tuloy uubra na yung verso. Sa takeover lounge pa ginanap. Yung senaryo na kumpleto. Bandang Ateneo. Baka nakakalimot kang pag-usapang katipunan ng mangunguna supremo. Pwede. Kasi wala na yung classic na Didi. Purong bababastos naging laman. Kalasino naging halang. Pag sinita nyo, galit pa yan. Yung dating may dala-dala ng belt, puro below the belt na lang. Lagi pang inihigal tuwing nabara. Wala akong kinikilala. Wala akong kaya kung tutuusin niya'y madali lang matupi, hininga, o katunggali, kakapusin ka lang uli. Hirap ka na mag-rap? Tutwala ka dito, men. Di mo makontrol yung paghinga? Ba't di natin pahintuin? Uling kalaban mo, si Rhyme. Galing nun, ano? First time ko rin mapapanood tong Supremo tsaka Dave Denver. Tambay. Tapos ito rin, walang trabaho. Tatlo tayo nagre-review rito, hindi nyo alam, ha? Mga sakatamaran nag-e-enjoy. Napaka-wak din, boy. Nagbuka na akong HR, yung mga katapat ko unemployed. Dahil sa'yo, nagkaroon ng bad connotation na basta taga-FRBN sa ibang liga talunan. Di mo makakailayan. Sinira mo lang pinaghirapan ni Manda tsaka rap yan. Di nga to pang didis sa kanila eh. Sa dibdib mo rekta pinupunto. At paano mo pagtatanggol yung liga mo sa'yo mismo galing yung insulto? Kasi pag may natatalo ang taga-FRBN. Ano ba liga na pinaghirapan ni Manda at Rafia? FRBL. Doon sila galing eh. Okay, doon sila galing. Actually, doon ko sila una ng panood. Okay. Ni Manda tsaka rap yan. Di nga to pang didis sa kanila eh. Sa dibdib mo rekta pinupunto. At paano mo pagtatanggol yung liga mo sa'yo mismo galing yung insulto? Kasi pag may natatalo ang taga-FRBL, ang metaphor, para kang si Dave Denver. Oo, tinutukso yan. Katangahan mo sukdulan at di ka kinikilalang champion ng flood. Pagiging talunan mo lumulutang. Kasi nung laban nila ni Lord Manuel, may hina na raw mga champion ng flood. Tangina, wow, are you serious? Kung sino-sino na kasi pinapapasok kaya wala nang ang big views. Nagmukha na raw circus. Tinira sariling liga para magkapunto sino ka Atom at Cygnus. Lagi pang Bakit? reference. Tinira ba nila yung... Atom Cygnus, yun yata yung flip-top? 2x2. Tinira ba nila yung flip-top? Champion ba sila? Atom champion sila. Hindi, yung liga na pinanggalingan nila. Alam ko, Motus eh. O baka ibang liga yung sinasabi niya. Okay. Yun yung sinasabi ko rin lagi na pag yung reference, ano ba, hindi ka pa masyadong kilala, tapos yung reference mo hindi rin masyadong
kilala. Na parang medyo inside joke yung dating. Feeling ko disadvantageous yun sa kanila eh. Siguro sa feeling nila okay yun na parang sa confidence nila like parang may mapapareact sila sa venue. Pero in the long run like pag naka-upload na siya maglilipad lang siya sa ulo ng manonood eh. Oo. I mean, pwede and medyo selfish yung dating eh. Pwede naman siguro kunyari gusto niya i-reference yung Atom Cygnus. Siguro bigyan niya rin ng onting context sa umpisa. Lagyan ng context. Dagdagan niya ng onte. Para pagka-landing nung alam nila. Alam ng tao. Hindi yung parang inside joke yung dating. Nakarekta agad na pwede. Ganda nun. Maraming ganun eh. Kaso hahaba nga lang yung setup. Yun nga lang ang ayaw ni Kuya Luns. Yung parang hahaba yung setup na pwede mo naman paikliin. Gaganda na naman na si Luns. Pwede mo paikliin. Napapansin ko lalo pag hindi ganun kalaking venue. Ano ba, ganito lang. Papansin ko puro inside jokes yung yung naghahari eh. Wala nang ang big views. Nagmukha na raw circus. Tinira sariling liga para magkapunto sino ka Atom at Cygnus. Tapos nilagay niya pa sa dulo. Lagi pang punchline. reference. Sinabi sa chat. May screenshot ako. Tangina. Gawain ba ng matino yan? Dahilan? Wala lang. Basta matipuhan. Sa kagustuhan mong matandaan. May mga bagay na handa kang kalimutan. At para sa gantong pagharap, ano pa kaya mong talikuran? Sa Reddit. Galing nun. Para sa ganitong paghaharap, ano pa mga kaya mong talikuran. Yun para makilala. Ano yan? Galing nun bago dumating doon, putang ina. Gawain ba ng matino yan? Dahilan? Wala lang. Basta matipuhan. Sa kagustuhan mong matandaan. May mga bagay na handa kang kalimutan. At para sa matandaan tas kalimutan, no? Itong paghaharap, ano pa kaya mong talikuran? Sa Reddit, sa comment, mas favorite ka nila. Alam ko na sa isip nyo, pes dito kay Lintek, ako yung manggigit-get, huwag katiwala sa sarili mo. At kung marami sa yung nag-e-expect, marami ka ring mabibigo. Nice. Not bad. Lang. Ilang minutes ba usapan nila? Kasi parang 2 minutes magti 3 minutes ka na, Supremo eh. Hindi ka rin yata sumunod sa oras eh. Observation ko sa kanya, magaling siya magtumugma. Magaling siya tumugma, magaling din siya mag-set up ng mga punchline. Tsaka yung yung mga paggamit niya ng connotation, yung vocabulary niya. Parang may pinag-aralan. Parang ganun. On point yung mga sinasabi niya. Tsaka yung mga maliliit na setup niya, may laro pa din, 'di ba? Kung kanina yung talikuran, harapan. Ano pa yun, may yung setup din nun, nakaganon din eh. Talikuran, harapan sa kalimutan. Tapos ano pa ba yung may mga jokes, may inside jokes siya na hindi naman inside joke, inside yung kalimutan, ano ba yan? Para matandaan. May mga bagay na handa kang kalimutan. Galing. Info yata yun. Pero yung gusto ko sa kanya din, kay Supremo, yung attitude niya towards kay Dave Denver. Ano talaga parang, mo. Pagaling ako sa'yo, kupal ka. Ganun talaga, ramdam mo na hindi sila friendly. Chami-chami off camera. Parang ganun. Which is nakakamiss sa mga battle MCs, sa battle rap. Masarap din syempre na makita minsan na, sila, battle lang talaga. Bati naman pala sila talaga. Pero, kaya naglumawak talaga sumabog ang battle rap sa Pinas. Kasi yung mga early days talaga, alam mo, magkakaaway talaga Parang, sa totoo. Yung nagbibigay ng thrill. Yun yung nabanggit mo kanina, yung pinoint out mo, hindi pa namin na-start yung recording nito pero yung sa interviews, yung sa umpisa. Ay, oo. Yung laging, galingan natin to. Galingan natin para sa kanila. Good luck sa'yo. Kaya natin to. Alam kong magaling ka, pinaghandaan kita. Parang nawawala ng konti yung Siguro mas maganda kung
ina mo. Oo, buka mo. Sabi mo, buka na yung pet mo. Buka mo yung pet mo, ang dami na yan. Bobo ka naman eh. Dapat naganda ka kasi. Tangina ni Kuya Lons no, pag off-cam, salbahe, no? Buka mo yung pet mo, papasok ang edits ko. May kalalagyan ka sa akin yun, ha? Gano'n. Di, ngayon. Di, feeling ko, nagiging maingat lang din sila. Kasi nagiging angulo eh. Yun din yung parang napapansin ko sa mga nag-guest ko dito na mga MCs na active ngayon. Para naiilang silang magsalita. Kasi alam nila na magiging angulo yun sa battle eh. Yun napapansin ko, yung mga pinakamalaya magsalita, yung mga mga hindi active ngayon eh. Kahit si, tawag dito, nahulog ba? Oo. Yeah. Kahit si, tawag dito, Basilio. hindi si Arik naman eh. Siyempre, hindi naman bumabattle yun. Pero, napapansin ko lang na, yun nga, pag Naiilang sila magsalita, lalo na pag kapwa nila active din. yung binibreak it down. Review parang naiilang sila Baka bukod din sa... Mahirap kasi, tulad ko, laging sinasabi na parang hindi ko inaangasan si Sinyo na parang, mahirap eh, tangina, kumbaga, tangina, kain-tai ka ron, puta, pag napahiya ka dun, kaya kong durugin yan, tapos bigla ako walang ginawang maganda, kain-tai ka ron. May point din si Kuya Lons na parang nawawala yung excitement ng battle. Pag ganun, parang galingan natin, ganito ganyan. Pero mahirap din kasi mag-angas sa umpisa. Na naiilang sa'yo. Baka bukod doon. Yun din siguro. Pero, di naman, kasi si Ice, active siya eh. Nakapag ano naman siya ng tamang ano niya eh. Oo. Nasabi niya rin Nasabi naman yung talagang niya, thoughts niya eh. Hindi siya nahihiya na ano eh. Depende rin siguro sa pinapanood. Di ba? Yun lang yung observation ko. Feeling ko pag kunyari, MC na, muntik pa ako magpanggit ang pangalan. Pero pag MC na medyo talagang wak sa paningin nila, yung ginajudge nila, feeling ko mas confident silang i-break it down eh. Pero pag feeling nila siguro na inferior ako dito sa MC na to, sino may para ilang sila, no? i-judge to, parang ganun. So, kasi ubos na yung battle ni Badang eh. Wala na. Gago, di ba? Hindi na nga nagbanggit eh. Parang biglang, ubus na kasi yung battle ni Batang eh. Parang sinasabi rin na eto kasing taong to ang pwede lang sabihan talaga ng mga gago ang puta. O dito sa MC na to, sino may para ilang sila, no? i-judge to, parang ganun. So, kasi ubos na yung battle ni Badang eh. Wala na. Di. Anyway, ito, si Supremo, okay to. Promising, very promising. Ano lang yung umpisa lang, no? Kung hindi siya nagkamali doon, ang lakas nitong round 1. Kung perfect niya na deliver yun. Tapos hindi ko nga napansin 3 minutes yun eh. 2 minutes 54 yata. Hindi ko napansin eh. Ang ano rin. Busog din yung ano niya. Busog din. Pero yun din yung advantage ng small room. Ano eh. Battle eh. Iba din. Mas kaya mo dire-diretso Less ka ba din dito eh. Less ka ba dito dahil wala lang, parang nagpa-practice lang dito. Yung utak mo hindi masyadong nag-worry sa crowd. Yeah. Dahil halos magkapantay lang din kayo ng hindi mo kailangang isigaw lahat ng Dahil konting lang ng body language mo dyan, di ba? Gets ka na dyan. Absorb agad. Okay, tingnan natin yung kay Dave Denver bago natin makalimutan yung impact ng round ni Supremo. Flip top game! Wala daw ang trabaho. Packshit ka bro. Shoutout sa bisor ko na pumayag na mababsent ako. Tang-inang galing. Galing, no? Sabi niya kanina, mamaya na ako magsha-shoutout. Sabi pala, nilagay niya sa rebuttal. Galing. Solid agad yung yung opener niya. Wala daw ang trabaho. Packshit ka bro. Shoutout sa bisor ko na pumayag na mababsent ako. Panginoon ko, bobong puta. Siya yung MC.
Pinangalan yung sarili sa bayani. Teka lang. Siguro, sana pinangalanan yun na yung visor niya, no? Para mas kapanipaniwala na may visor talaga ako. Si Mr. ano. Talaga. May trabaho pala talaga eh. Mr. Avendaño. Mayag na ako, babsint ako. Panginan to, bobong puta. Siya yung MCing. Pinangalan yung sarili sa bayani. Bangis po ni Idol. Supremo naging rapper. Sino ka? Andres Bonifacio. Pag pumili ka ng rap name, yung bagay sa'yo. Di basta may mapiklang. Kasi pag sinabi yung Supremo, tunog matapang. Matigas pakinggan. Tas ipapangalan mo sa'yo, ang lambot mo tignan. Baby boy! Kahit mukha kang inosente kay pinagugulan ko ng tula. Ganto itsura ng mga batang tinuturuan ko magmura. Ang inang galing nun ha. Ganito yung tsura ng mga batang tinuturuan ko magmura. Batang tinuturuan ko magmura. Kasi tignan nyo naman mukhang Bagay na bagay ba sa itsura niya? Mukhang nanguuto ng bata ang buta. Pinagugulan ko ng tula. Ganto itsura ng mga batang tinuturuan ko magmura. Sabi mo po. Galing. Kasi tignan nyo naman mukhang anghel. Walang kasamaan na gustong gawin. Kahit magalit, ang cute mo pa rin. Inosente na batang di ka. Susuwagin, walang susuwagin. Mukha ka talagang angel na nalukluk sa sin. Ang nakita niyang nasa baba. Nagamit ng inano, naluklok sa scene. Walang susuwagin, mukha ka talagang angel na nalukluk sa sin. Ang nakita niyang nasa baba. Reklamo yung kaaway. Iba talaga pag na-quote talaga si God reference eh. Angel na nalukluk sa sin. Gago. Kung nakita niyang nasa baba kami ng poster, panay-reklamo yung kaagad. Gusto main event siya dapat? Wag naman sa kada laban. Di dahil nasa katipunan tayo, Bonifacio, ikaw na yung kataas-taasan. Nabalik niya yun Nasa ilaliman ng poster, yung gigil di nawala. Gutom mas lumala. At kahit wala pa to sa main, yung bit-bit ko, pambulaga. Tang ina, lakas. Kahit wala pa to sa main, yung bit-bit ko, pambulaga, putang ina mo. Main event, tas main Mendoza, tas yung bit-bit, pangbulaga, putang inang galing nga. Wala, gutom mas lumala. At kahit wala pa to sa main, yung bit-bit ko, pambulaga. Tang ina, lakas nun, boy. Ganda nun. Ang simple niya lang, pero ano siya, unheard of na yung paggamit. yung pairing ng main na bulaga. Usually kasi Alden eh. Oo. Diba, main Alden. Galing nun Galing. Wala. Tsaka yung ano niya. Gutom mas lumala. Deliver. At kahit wala pa to sa main, yung bit-bit Galing. ko, pambulaga. Galing. Level malabong bumaba. Ako'y palaging all-in. Sa produkto mo site, ako magja-down na para bang installment. Pikachu laban kay Zeus, mas electric. Pinigil yung tawa. Si Alon's pinipigil yung tawa pag may mga alanganing tugma eh. All in, tas stallment. Di ko alam, baka may rhyming pa talaga yung sa dulo Malabong bumaba. Ako'y palaging all-in. Sa produkto mo site, ako magja-down na para bang installment. Pikachu laban kay Zeus, mas electrifying to. Yung sino kay Alon's gumano, no? Gumanon eh. Nagpigil. Ako'y palaging all-in. Sa produkto mo site, ako magja-down na para bang installment. Pikachu laban kay Zeus, mas electrifying to, mate. Kaya ba't ako sasabay sa current, iba aking voltage. Yung mga punches ko, straight in the wheel, knock him on stage. And you will see this kid napping parang aking hostage. Bulok style nitong lame bit-bit, palaging Kidnapping. Yung napping yung pinapatulog, no? Yung tulog, tas kidnapping hostage.
Napping parang aking hostage. Bulok style nitong lame bit-bit. Palaging wordplay o creative sa bawat bato na parang galing Stone Age. Galing nun, tangina. Creative sa bawat pato. Galing nun, galing Stone Age. Tsaka yung rhyme scheme niya, consistent ba? Oo, nagfo 4 bars setup siya. Tapos yung 4 bar setup, minsan hindi lang sa dulo yung rhyme. Oo. Meron din sa simula, sa ano. Magaling ha, magaling tong Dave Denver ha. May ano lang dun sa installment. Yung ano lang, rhyme lang yung dun. rhyme. All in. Parang Pumalpak lang Di dun. ba? Di ba? Sabi ko na. Hindi lang muna tinawanan. ano lang dun sa installment. Yung ano lang, rhyme lang yung dun. rhyme. Parang Pumalpak lang dun. Dun lang, pero... Jesus, mas electrifying to, mate. Kaya ba't ako sasabay sa current? Iba aking voltage. Yung mga punches ko, straight and I will knock him on stage. And you will see this kid napping parang aking hostage. Bulok style nitong lame bit-bit. Palaging wordplay o creative sa bawat bato na parang galing Stone Age. Di ba yung data ka palagi? Ako lock and loaded. Patay sa shot itong kamote, Marilaki Road Rage. Tangina mo, kamote. Yung sa Marilaki kasi maraming na-aksidente ro na motor, mga motorista. Kaya syempre, ang tawag natin sa mga kamote, Marilaki. Galing nun. I'm on stage and you will see this kid napping parang aking hostage. Bulok style nitong lame bit-bit. Palaging wordplay o creative sa bawat bato na parang galing Stone Age. Di ba yung data ka palagi? Ako lock and loaded. Patay sa shot itong kamote, Marilaki Road Rage. Galing. Marilaki road rage. Siguro yung tinutukoy din yung road rage na yung may binarel na mga motorista. Tsaka sa Marilaki rin kasi yung mga yung mga pasigsag na daan. Itong kamote, Marilaki Road Rage. Galing. Putang ina neto, wakang puta. Patay sa shot. Tingin ito, wakang puta. Ang ganda, attitude, Ay, attitude. Bago pa lang, Para sa akin, yun yung tamang gamit ng non-rhyming rap parts. Di ba yung iba, nagre-rebuttal Mga-adlibs, na hindi mga yun yung tamang gamit niya. Pagkatapos mo magsabi ng bara na malupit. Yung iba kasi parang ginagawa lang sa rebat lang siya na hindi nagra-rhyme. Sabi mo ganito, sabi ko hindi. Tapos yun na. Grip tap game, di ba? Ito, pati yung rebat niya kanina no? Parang yung hinulaan no? Na, mamaya na yung shoutout. Tangina sa pasok. Palagi, ako lock and loaded. Patay sa shot itong kamote, Marilaki Road Rage. Delivery, Ano? Putang ina neto, wakang puta. Patay sa shot itong kamote, Marilaki Road Rage. Yun lang. Supremo! Corny mo, Repa. Ang lambot mo nga tignan at pangalan mo, pre, Suprema. Mga content ko, entrada, flawless at rekta. Bubugbugin ko to sa harapan ng mga judge hanggang mawala ka sa korte, Suprema. Oh my God! Di mo ko kaya sa letra. What the fuck? Ka sa akin, kadara. Ang galing, ginawa niya muna siyang Suprema. Bago niya, Para magawa niya yung Korte Suprema na wordplay. Yun yung Galing, no? Putang ina ni Dave Denver. Di mo ko kaya sa letra. What the fuck? Ka sa akin, kadara. Ang galing, ginawa niya muna siyang Suprema. Bago niya, Para magawa niya yung Korte Suprema na wordplay. Yun yung tamang pagbibigay ng context dun sa wordplay mo. Oo, yung kanina nabanggit natin sa round 1 ni Tangina, magaling tong Dave Denver. Di ko inaasahan to Nice. Ang mga content ko, entrada, flawless at rekta. Bubugbugin ko to sa harapan ng mga judge hanggang mawala ka sa korte, Suprema. Galing sa harapan ng Di judge. mo ko kaya sa letra. Panis ka sa akin kada round. Kahit lumapit pa sa adik at sa kapit na bayaw. At kamit-garit palaraw, tsak na sa langit ang tanaw. Gusto ko pa sana tong katayin, kaya sabi ni Arik, time na raw. Tangina, linis tong round na yun, boy. Tangina. Tapos, Tangina, malinaw yun. so, hindi na kailangang i-judge yung round 1. Mas malinaw pa sa satellite TV yun, tol. Tangina. Alam mo yung magaling yung Supremo, pero tangina, tabon, tol. Tabunan siya ni Dave Den. Ang galing Galing ni Dave. nung delivery, kung paano magsulat, yung rhymes.
Yung attitude, yung mga adlib, yung rebuttal, na-checkan niya lahat eh. Parang parang, ano ba to, bago ba yan? O matagal, baka matagal na talagang battle rapper yan Hindi na rin nakakapagtaka kasi champion ng ng Flood eh. Hindi magsi-champion, di malupit yan si Dave. Doon sa liga na. FRBL daw eh. So, baka FRBL. Tapos ito, parang sinabi niya, liga daw ni M-Side. Baka ito Motus. So, baka Motus versus FRBL. Oh, okay. Galing nito. Galing Dave Denver. Ba't di ko first time ko lang siya napanood. Hindi ko pa kung nag-FRBL siya, siguro hindi pa siya maingay dati nung mga panahon ni Manda Baliw tsaka ni Raffian, no? Lakas. Pero at least ngayon dyan siya siguro hindi pa ganun kagaling yung mga performance. Sobrang handang-handa. Ito yung handang-handa na MC. Ito yung dapat binibigyan ng mataas na talent fee. Yung ganito handa na rapper tsaka ganito ka, alam mo yun, may kita mo seryoso siya eh. Hindi nag 2 day prep. Hindi, talaga eh. Hindi niya 2 days prep. Putang ina. Pasimple. Yun. May kita mo seryoso siya. Simple lang, di ba? Pero may pinipitik, di ba? Hindi nag 2 day prep. Hindi, talaga eh. Hindi niya pinig for granted yung opportunity. Tsaka walang iba yung ego dahil magaling ka or yung ego na I'm too good for this eh. Yung ego niya parang tangina mo, bobo ka. Di ba ginagawa niya yung kalaban niya, hindi yung parang hindi kita paghahandaan kasi magaling ako sa FRBL, ikaw, Motos. Di ba walang ganun eh. Hindi ganun yung angulo niya, yung tangina talagang inano niya eh. Sulit yung absent. Zinabjuda eh. Ginabuna bago zinabjuda. Galing nitong Dave. Okay. Parang ako. Parang gusto kong ulitin yung buong round. Parang ang daming magagandang sinabi. Sige, 1-0. Tsaka niya, yung references niya, madaling ma-digest. Ma-digest. Hindi siya yung pa-deep na kami lang may alam nitong joke na to. Diba? 1-0. Ikaw ba rin ba? Yeah. Para sa akin, malinaw. Dave Denver, malinaw. Round 2. Panis mo ulo mo. Bilang narrator. Panis mo ulo mo. Panis ang puta. Yun yung maganda Bilang narrator. yung sinasabi mo na kulang na yung intensity nandito sa battle nila eh. Diba? May ganunan eh. Panis ang puta. Panis mo ulo mo. Panis mo ulo mo. Bilang narrator, dagdagan natin ng flavor yung trauma mo na Major. Nagtatampo yung tropa ko na fame whore kasi di pinapansin ni Mayor. Nagre-reklamo kasi si Raffian daw pinost sa FB. Tapos may pera Kaya pa niya ginamit na uwino. Pang-rhyming lang siguro. Pang-rhyming lang dun sa Mayor. Yung rhyme scheme sa Tugmang Preso. Nakulong din ba si Dave Denver? Hindi ko alam eh. Nga. Ibor yung trauma mo na Major. Nagtatampo yung tropa ko na fame whore kasi di pinapansin ni Mayor. Pang-rhyming lang. Nagre-reklamo kasi si Raffian daw pinost sa FB. Tapos may pera pa na nauwino. Diyos mio, lahat na lang gagawin mo para may pampapustiso. Pero tuloy mo lang yung pagpapasikat. Di naman kita ini-small. Ayun Mali yung mo sa sunod na buwan, magbabat. Kulang kay Supremo eh. Yung context, sa punchline niya nilalagay. Too late na. Hindi, too late na para makaka-catch up yung nakikinig. Dapat sa setup pa lang, in-establish na niya. Oo. Yan yung kulang. Tama, gandang observation. Nauwino. Diyos mio, lahat na lang gagawin mo para may pampapustiso. Yung premise na sa dulo na. Di naman kita ini-small. Mali mo sa sunod na buwan, magpa-battle rap na sa City Hall. Hindi ka nga. Masakit ba sa pakiramdam na di ka makakain ng cornic? Yung battle nyo ni Kilan, para kayong naglalabang pambukas ng soft drinks. Siguro bungal din yan. Malungkot ka, kasi
Kasi di mo matupad yung pangarap mong maging vampire. Pag di kinaya ng Bristol, try natin barbed wire. Kasi wala silang pake sa mga kinatat gawa mo. Puta yung nalaglagan ng ngipin pa yung kinagat ng tao. Kasi nilait mo yung pinanggalingan ni Kill. Kala mo kinastig din yan. Sa inyo nga sa baras, pag di umuulan, di ka makakapaghugas ng pinggan. Gago! Walang ya. Ang galing dun line na yun. Sa inyo nga sa baras, pag di umuulan, di ka makakapaghugas ng pinggan. Gago! Ang galing dun line na yun, gago. Pag hindi umulan, hindi ako makapaghugas ng pinggan, tangin. Galing dun. Taga-baras din pala. So, kalugar ni Raf yan. Yung creativity dun kasi galing. Iba, May imagine mo kasi. basta sabihin, imbes na sabihin na direktang, wala kang tubig sa inyo. Oo. Ganun. Hindi direct sinasabi. Parang subtle yung pagkaano, pero mas masakit siya. Or mas lumalanding kasi Mas maganda kasi mga ganun jokes talaga putang ina May hindi basta pinapakain imagine mo yung yung imagery na hindi ini-spoon feed, di ba? Fire. Pag di kinaya ng Bristol, try natin barbed wire. Kasi wala silang pake sa mga kinatat gawa mo. Puta yung nalaglagan ng ngipin pa yung kinagat ng tao. Kasi nilait mo pa yung pinanggalingan ni Kill. Kala mo kinastig din yan. Sa inyo nga sa baras, pag di umuulan, di ka makakapaghugas ng pinggan. Kasi taga-pundo ka, di ba? Kaya pala mukha kang naengkanto. Tanga kahit gaano ka liblib lugar nyo, lalagyan ko yun ng tarpaulin ng kandidato. Kasi parang masarap sa lugar nila. Maraming puno na may bungang masagana. Yung paligid at hangin mapayapa. Paghinga mo ng malalim, may bigla na lang sa yung papana. Pero masarap naman. Wrong turn ng puta. Paghinga mo ng malalim, biglang meron sa yung papala. Alim, may bigla na lang sa yung papana. Pero masarap mamundok sa kanila. Para sa mental health tsaka endurance. Pupunta kang malungkot pag pupunta kang malungkot, pag uwi mo, magagamit mo na yung insurance. Nabattle ka sa kakahuyan. Kaya pala ganyan ka nakakunat. Isipin mo, wala ka pa sa flip-top, may battle ka na sa gubat. Galing. Tangina, lumakas din Supremo Jokes naman, jokes binira. Bayan niya. Kasi, yun nga, na-layout niya na yung context na taga liblib na lugar ka, ganyan. Bago yung punchline na mabata sa gubat. Na-set up na niya sa Yung sa ngipin na, bungal ka, ganyan. Tapos biglang kinagat ng tao na punchline. Niya. Galing lang. Mas gusto ko yung writing niya dito sa second round. Endurance. Pupunta kang malungkot pag pupunta kang malungkot, pag uwi mo, magagamit mo na yung insurance. Nabattle ka sa kakahuyan. Kaya pala ganyan ka nakakunat. Isipin mo, wala ka pa sa flip-top, may battle ka na sa gubat. Galing. Solid. Panay NBA reference pa yan. Yung dalawan niya too quick. Pag crossover ka naman sa kanila, lulubog yung paa mo sa putik. Pag crossover ka sa kanila, lulubog yung paa mo sa putik ang puta. Galing nun. Tangin ang galing din ito ni Supremo. Well-rounded po, tangina. Kompleto. Reference pa yan. Yung dalawan niya too quick. Pag crossover ka naman sa kanila, lulubog yung paa mo sa putik. Galing. Ang galing ng mga kagubatan bars niya. Kagubatan bars. Gago. Bawi si Supremo dito. Lulubog sa putik ang puta. Galing nun. Panay NBA reference pa yan. Yung dalawan niya too quick. Pag crossover ka naman sa kanila, lulubog yung paa mo sa putik. Kasi first battle daw kami. Palag-palag na to. First starter tayo, Sup. Handang-handa ako. Narinig mo lang gagawang apoy, magdadala ka ng bato. Lakas ng tama mo, magdadala kang ganun sa fight, sir. Tanga ka, ang bigat nun, wala bang lighter? Lighter, magaan. Lighter.
Apoy, di kita titigilan hanggat di naririndi tong banban. Mag-i-explain ako ng bars kahit naiintindihan mo naman. Galing. Galing doon. Sinadya pala. Ay, galing ni ano dito Iba yung humor Umaano may tumatawid sa ibang level yung ano niya dito. Writer, apoy, di kita titigilan hanggat di naririndi tong Sarcasm banban. na siya talaga. Mag-i-explain ako ng bars kahit naiintindihan mo naman. Kasi, ang weird mo magsulat, tol, nakasabit ka sa baging. Tangin ng ano yun ang punamit mo. Set up mo. Nakasabit ka sa baging. Baging. Ang weird mo magsulat, tol, nakasabit ka sa baging. Set up mo. Gago. Alam mo yung caught off guard ako doon kasi Nakasabit sa baging ng bota. ako, weird siya magsulat kasi meron siya sinusulat na kakaiba. Yung posisyon pa lang. Nakasabit sa baging. Kabit pa rin dun sa gubat no? Ang galing. Ang galing. Galing. Intindihan mo naman. Kasi, ang weird mo magsulat, tol, nakasabit ka sa baging. Pagigil na siya mag-rhyme scheme, kawawa na naman yung puno ng saging. Pagigil siya mag-rhyme scheme. Kawawa na naman yung puno ng sag. Ganda pala na itong episode na to, lap trip. Pagigil na siya mag-rhyme scheme, kawawa na naman yung puno ng saging. Pero kahit isang beses sa bahay. Pagigil mag-rhyme scheme. Tangina dito ni Supremo. Gago, hindi ko inaasahan na babawi siya ng ganito. Tangina yan. Ang sakit na chan ko, puta. Grabe yung payoff na setup niya siya. Kung siya na taga-gantong lugar ka, taga-mundo ka. Tapos sunod ng... Sunod ang galing. Tsaka parang, ngayon ko lang, di ba, merong ano di ba, yung, sa pagpili ng kung anong ira-rhyme na word, parang, ngayon ko lang ni rhyme scheme, tapos saging. Saging galing no? Pwede, nag-work naman Rhyme scheme, saging. I mean, parang in correlation, parang layo. Layo nga. Kung sa association ng words, no? Hindi mo siya expected na magiging magkatambal. Saging tsaka rhyme scheme. Parang niya akong na, alam mo yung mga humor ni Zaito nakakaiba out of the blue. Ganon yung naaano niya sa akin na... Atong packet, no? na mas naka-rhyme na... Galing. Bawian to Sa baging. Pagigil na siya mag-rhyme scheme, kawawa na naman yung puno ng saging. Tol, tagal mo na sa motus. Pero kahit isang beses sa Dyer, hindi mo na isama. Si Sight, wala sa yung tiwala. Di kasi nasama sa aeroplano, baka ilabas mo ulo mo sa bintana. Puta, iba naman yun Pangalawa kong tao. Parang may ganun dati si Husky yata Sinabihan niya si Nikki. Pag nasa taxi daw si Nikki, pag first time sa Manila, may dumaan daw na aeroplano. Nilalabas daw yung ulo sa... Tingnan niyo yung aeroplano. Ito naman iba. Sa mismong aeroplano, ilalabas yung leeg. Ulit din no? Beses sa Dyer, hindi mo na isama. Si Sight, wala sa yung tiwala. Di kasi nasama sa aeroplano, baka ilabas mo ulo mo sa bintana. Ikaw magbibigay ng pangalawa kong talo? Ulul, wag kang pa-ensin. Ang cute mo maglakad kanina, para kang Bisaya na penguin. Umaasang manalo yung Didi, ano ka, nagdi-daydream. Inaasar man nila kayang bungi mo, iyo lang hayaan. Pinaglaban mo lang ang pagnata na merong kalayaan. At kung yun ay masama, yun lang ang iyong kasalanan. Okay. Kaya ito ng preso. Galing.
Galing. Gago, lakas ng round 2 na yun. Galing. Yung momentum. Nakuha niya ulit, no? Gagong galing nun. Yun yung sinasabi ko na kahit isa lang yung angulo, pero lahat solid na linya, hindi nagmamatter kung isa lang yung angulo eh. Doon mo naman masisilip na isa lang yung angulo pag nagiging dragging na eh. Na parang, tangina, wak na yun, na pinilit na lang yun, na para doon sa angulo. Pero ito, nahanap niya lahat ng mabentang line, lahat ng mga witty, lahat ng sakto na line na hindi na naging OA na taga-bundok ka. Yun na yung angulo. Tapos, hinanapan niya ng creative na mga Pina-imagine niya sa atin. Ganto siya, oh. Galing na rito, ang galing ni Supremo. ang galing na Supremo. Nabibigla ako sa dalawang to. Hindi ko inasahan na ganito. Okay, tingnan natin round 2 ni Dave Denver. Tatawa rin siya eh. Oh. Taga-bundok daw kami. Tanginan to, inutel. Tangina sa Cavite nga, pahirapan sa tubig. Gagang puta, kaya uho ko sa attention eh. Galing. Nabawi pa niya. Nagkulang yung context kasi hindi naman alam ng tao na taga Cavite to eh. Oo, hindi din alam. Sa atin, ako nga, inassume ko na lang yun eh. Dahil sa pagkakasabi Sabi niya, sinabi niya sa Cavite. Tsaka yung ano bang nangyayari doon sa prime water yata yun, na issue. Talaga? Cavite yata. So, totoo ba yung sabi na to? Walang tubig? Tanginan to, inutel. Tangina sa Cavite nga, pahirapan sa tubig. Gagang puta, kaya uho ko sa attention eh. Pero doon ako nadali, doon sa ano. Wow. Sa bungi daw ako, nangasar pa na itsura. Tangina ikaw nga, bata ka pa lang, panot ka na. Oh, sipatin yung maigi. Yung pangalan niya, Bonifacio, yung hairline niya, mabini. Burado! Nangasar pa ng pinagbatelan. Tangina. Inasar niya yung isang kalaban niya sa Motus. Na yung venue daw nila, walang bubong. Ang lupit neto, umanggel. Napanood ko nga yung finals nyo sa BSK ni Casper, yung venue sa jungle. Puta na, mas malala sa kanya. Ang tataas ng damo, tas puro puno. Mas malala, di ba? Naglalago ang sanga. May mga musang paat, nagkakantutang sawa. Ligaw na tupa sa Tangina random. Musang tapos sawa. Kakantutang sawa pa. Okay. Musang. Mas malala, di ba? Wala din, no? Lalago. Akisa nila yung isa't isa na Taga-bundok ka rin. Mga musang paat, nagkakantutang sawa. Naglalago. Ligaw na tupa sa lagubang at napakasukal pa nga. Biruin mo, wala ka pa sa flip-top, nakakapaggubat ka na. Yun lang. Parehas, Yun lang, bawas na siya eh. Para sa akin, bawas yun eh, pag ganun eh, pag naunahan ka eh. Hindi lang dahil sa narinig na nila, pero... Pwede siguro hindi ako, kundi ikaw na wala pa sa flip-top, nakakapaggubat ka na. Dahil dun sa narinig mo na... Ano yun? Parang sobrang parehas naman yung nangyari. Hindi mo pa tinanggal. Hindi mo pa inedit para... Kasi parang ibig sabihin yan, kung nag-freestyle ka, nakakapag-rebat ka, edit mo yun eh. Yun na yung chance mo eh. Mahirap kasi, wala kasi siyang parang incentive pag gagawin mo siya. Kasi hindi naman alam ng tao na in-adjust mo yun eh. Oo. Kaya yung iba parang, wag na lang, tuloy ko na. Oo, tuloy ko na to. Baka magkamali pa ako, mag-choke pa ako. Hindi na nire-risk. Malaking risk din siya. Pero ano siya no? Parang feeling ko kung kaya mo siyang ibahin. Ano siya eh. Kasi kung ako yung magja-judge dito, hindi ko na i-scorean yun eh. Parang, okay. Kahit nga nung yung sinasabi niya na... Maliban na lang kung pareho, tas natalo niya yung impact nung kanina. Yung kanina kasi parang ewan ko lang Mas nagustuhan ko yung pagkaano ni Supremo. Kasi hawig na hawig eh. Nakapaggubat ka na. Oo, yun yung punchline eh. Nakapaggubat ka na. Nakakatawa rin naman yung mga setup na dito, yung mga salugubang, nagkakantutang sawa. Mas maganda
mas magaling mag-rhyme Ah. dito sa battle na to. So far sa napanood ko, eto si Dave Denver, mas isa structure. Pero yung wala, panalo pa rin sa akin si Supremo sa doon sa angle na gubatan na jungle. Pati yung mga setup di ba? Susulat na kasabit sa baging. Galing talagang Galing na. Tuloy mo na natin. Ito yung bola na kay Dave Denver. Kay Dave Denver nga. No? Kasi kapag hindi mo natapatan na hindi mas magaling yung gubat bars mo. Oo. Kasi napagtatabi Magkasunod pa. Oo, diba? magkasunod pa Ligaw na tupa sa lagubang at napakasukal pa nga. Biruin mo, wala ka pa sa flip-top, nakakapag-gubat ka na. Binalik! Binalik. Sigawan sila sa liblib, Pero sa uli siya'y natalo. Pero malupit pa rin gago. Pero alam mo pre, balita ko, pag uwi na engkanto. Pagdating sa bahay, ginalis. Ang yari sa Noy. Birthday mo pa naman nun, kinabukasan, nabati ka tuloy. Okay. Kinutya niya si Treb na yung mga nakalaban daw sa bracket, mga dugyot. Nilait pa niyang huwad. May napanood nga akong battle mo, yung nakalaban mo, bulag. Real talk, alam mo yan, di ba? Tangina, pag napanood niyo yung battle, talagang winalangya niya. Grabe ka, Sup, wala kang awa. Alam mo naman na baguhan lang yun sa battle rap, kita mo naman, nangangapapa. Bumatel ka sa bulag, kala mo di ko makikita. Huwag na mag-deny, Sup. Kung ayaw niyong maniwala, search Nagkano nyo. lang, no? Supremo versus... Siguro, yung landing niya kasi doon sa bulag hindi sa kanya, no? Yun yung winner play niya. Tamo naman, nangangapapa. Diba? Bumatil Kung siya yung ka bulag, sa bulag, diba? kala mo di ko makikita. Huwag na mag-deny, Sup. Kung ayaw niyong maniwala, search nyo. Supremo versus DC, nasa YouTube ang proof. Paki-like and subscribe na din. Kung sa tingin nyo ay goods, kita mo, prinomote ko palaban nyo ng bulag, magkaroon lang ng views. Alam mo, ginawa ko sa grupo mong si Jansina. Kaya... Alam mo, ginawa ko sa grupo mo si Jansina. Kaya wag ka sa akin pa easy-easy. Kaya ano naman kung tumatalo ka ng bulag, pinakitaan ko nga si You Can See Me. Eto na ba yung bagong pambato nyo ng Etivac? Yung skills niyan pag in-specify, magwo-wordplay anytime, tas sinisigaw yung every line. Actions puta very light. Yung actions puta very line, pero wala naman yung heavy bars. Yung moves mo puro waist lang na para bang belly dance. Very basic elements kine-create niya when he fights ang technique dance, deadly, medyo sketchy at irrelevant. Kaya tumba sa akin tong minor. Sa ulo magpe-penetrate yung many shots at makikita nyo sa 17 tong 38 na para bang si Petty Wap. 17, 38, Petty Wap, bulag ka ba? Okay. Wala kang ganon, kasi puro ka two-liners. Pero yung play, pambagadang. Para daw agarang sumuntok, puta, okay ka na dyan. Estilo mo parang airport, puro pa ere. Pero lame ang gaan. Mabilis nga lumanding, puro plane lang naman. Tangina mo, wala kang bilang. Ako unang salang. May narinig na akong ganun sa URL At pagdating nung paere, landing tsaka pero plane. lame ang gaan. Mabilis nga lumanding, puro plane lang naman. Tangina mo, wala kang bilang. Ako unang salang ko pa lang, niyanig agad tong entablado. At pagdating nung second sight, mas pinakitang ako yung asintado. Kaya kahit magpatulong pa kay third, bali kayo ng pinasok tol na kampo. Ito ay military base, kaya patay ka sa Fort Bonifacio. Wala raw tubig sa Cavite. Third, fourth. Ano to? Round 3 na ba to? Round 3 na. Round 2 kaya ano ako dun? Ikaw, kanino ka? Supremo. Supremo ako dun. 1-1. Hindi ako wala ako. Medyo dumami na yung English ni Dave Denver dito masyado. Tas yung dapat maganda niyang line nasabi na ni ni Supremo. Last ni malakas pa din si Dave Denver para sa akin. Ganda pa rin ng mga rhyming niya, pero yun nga, iba kasi yung ginawa ni Supremo Pambali. Supremo. Tapos, doon sa gubatan, mas okay yung
kay Supremo, wala akong reaction na na matindi kay Dave Denver sa round na yun. Pakiramdam ko yung round 2 niya yung weakest round niya. Feeling ko lang. Dahil ang layo nung... Layo sa 1 Sa 1 eh. Tsaka, galing kasi tayo sa sobrang lap trip na ni Supremo totoo. Tapos si Dave Denver, yun nga, yung pinaka lap trip niya sana na Nasabi pa. yun. Yung gubat hindi siya Tapos, sa dulo, okay, andun yung mga word associations, yung mga play niya sa bulag, odd views, ganyan. Pero hindi din direkta yung mga laro niya di ba? Kikita, views, bulag, hindi siya masyadong... gets, siya, correlation yung mga correlation, words. pero hindi siya walang punch. atake. Parang, naman kung Tsaka nabanggit mo din dun sa doon sa, yung punchline niya, naglanding dun sa bulag Oo nga, di ba? Diba? Yung nangangapa. Nangangapa pa. Supremo. Sa bulag siya lumahan. Hindi sa kalaban Oo. Yeah, 1-1. Puta na, ganda na laban na to Etong round 3, kung magpe-predict tayo, kasi pwedeng parehong malakas tong round 3. Kasi parang mahina yung round 2 ni Dave. Si Supremo naman yung round 1 niya. Mahina, pero baka dahil lang nag-stutter siya. So may chance din na pwedeng mahina niya yung round 3. Or, tingnan natin, round 3. Kaya uhaw ako sa atensyon. Ba't kayo dyan natitindihan? Ito ay military base, kaya patay ka sa Fort Bonifacio. Wala raw tubig sa Cavite. Kaya uhaw ako sa atensyon. Ba't kayo dyan natitindihan? Sa inyo, maraming lupa, marami kang paglilibingan Pangalan ng GF niya, Apple. Ubis lang niya. Napakadungis lala. Tanginang Apple yan. Hugis lang ka. GF niya, Apple. Tapos yung bagong anak niya, papangalanan niyang Cherry. Aba, grabe si D. Apple, Cherry. Yan ang family tree. Kasi kung si Katana, babad sa Star Maker, sila ng GF niya sa TikTok kakagigil. Halos mabura na yung mukha nun sa effect, di naman sa pagiging bitter. Ang dami yung time sa TikTok, tapos yung sulat pang beginner. Mga baduy mo na wordplay naman yung sunod mo na i-filter. Kasi ilang beses na ginamit si Nikola Jokic. Para lang makonect sa Denver. Tol, wala bang better? Walang kapalitan si Jokic, yun lang yung sinisenter. Galing na Sa wordplay yung mga gamit si Nikola Jokic. Galing Denver. Dave Denver, Nikola Jokic, sa Cinecenter. Galing na Para lang makonect sa Denver. Tol, wala bang better? Walang kapalitan si Jokic, yun lang yung sinisenter. Kasi naka-focus lang sa wordplay yung mga kanyang bentahe. Naglalaro ka lang ng salita, wala kang Center ba position ni Jokic? Center siya. Tapos parang, sa rin, wala siyang kapalitan sa Denver, Parang wala siyang, sino ba center? Siguro, DeAndre Jordan. Pero di naman... Hindi siya, medyo bench na yung ni DeAndre. Parang, backup na So, iniisip ko kasi kung may isa pang layer yung center Yung pala yun yung pinapalaman with wordplay, ginigitna. Ginigitna, Same time. yung center na position sa NBA. better. Walang kapalitan si Jokic, yun lang yung sinisenter. Kasi naka-focus lang sa wordplay yung mga kanyang bentahe. Naglalaro ka lang ng salita, wala kang hinahatid na mensahe. Mga nakalaban niya sa underground, niyabangan niya na, huwag na kayo mag-rap. Kahit anong hirap, di kayo makakapag-flip top. O baduy kayo kumanta, di kayo para sa hip-hop. Sobrang sugapa mo naman. E di pa doon ka rin galing? Tapos yung spotlight binabakaw. Ayaw mo umangat nasa ilalim, gusto mo ikaw lang nangingibabaw. Si Francis M nga open sa lahat Walang ini-hate bitch at di nagsasara pinto ng hip-hop tang inawag mo gini-gatekeep. Hinayabangan mo sila? Porket nabibigo, sabihin mong datihin to, mali ka dyan. Rick, pakik na to, dali naman. Hayaan nyo, paglisan mo, napipinto na rin naman. Kasi hiniling niyang malaglagan si Da Vinci. Para lang ma-wordplay yung, para ka ng si Lebron kasi yung anak mo na-drop. Utang inang yan. Ganyan ka na mag-wordplay, tang ina.
Ganyan ka mag-wordplay, at sa mukha niya na kinaladkad, binalagbag at tinatadad. Dito walang anak na madadamay, ikaw lang yung malalaglag. Yung ano, Nag-wordplay ka yung ng ganung nangyayari bagay. dito kay Supremo, nire-reference yung mga battles nito na parang di naman sa ano, pero syempre. Wala naman nakapanood pa. Nakapanood, parang, I mean, Hindi, tsaka ano, parang medyo lumayo si Supremo dun sa ano, sa magandang atake. Parang bigla siya naging seryoso. Okay lang naman maging seryoso eh. Pero yun nga, dapat nakaka-relate pa rin yung mga nanonood. General Hindi lang knowledge, makapanood, hindi pa siya hindi pa siya mainstream. Hindi pa siya mainstream knowledge na. ang hirap tuloy i-ano. Pero at the same time, okay, sige, may mga sablay siya sa wordplay, pero parang daing na masyadong examples. Parang gano'n. Parang kinapos niya ata sa angles to si Supremo, nag-line mark na lang eh, parang gano'n. Yun nga sinasabi ko na yung round 3 feeling ko. Di ba? Either yun yung pinakamahina. Kasi yung round 2, for sure, yun yung pinakamalakas niya eh. So far, yung Jokic pa lang yung nakakuha kong ano eh. Para lang ma-wordplay yung para ka ng si Lebron kasi yung anak mo na-drop. Utang inang yan. Ganyan ka na mag-wordplay, tang ina. Ganyan ka mag-wordplay, at sa mukha niya na kinaladkad, binalagbag at tinatadad. Dito walang anak na madadamay, ikaw lang yung malalaglag. Nag-wordplay ka ng ganong bagay? Tangaan lala mo. Ikaw nag-anak ka lang naman para may rason kapag natalo. Gago, puta. Yung nanay daw ni Vicente, naaagnas na. Hiniling niya yung anak ni Da Vinci na mahalaglag pa. Tapos nag-request kang wag tinama yun na mayapa mong airpot. Yung isip mo ang gulo. Kung makapandamay ka ng patay, sagad din sa buto. Tapos gayon, wag idama yung namayapang multo. Takot ka shit. Yun lang. Isip mo ang gulo. Tapos ngayon ayaw mo idama yung kaluluwa. Takot ka sa sarili mong multo. Kasi nung masakit yung papa niya, hanggang sa mawala na sa battle na sasalo. Siya yung sumasalo ng mga pinagagawa mo. Tarantado. Sa kagustuhan umingay yung pangalan, di na matahimik yung tao. Pero huli na ang lahat, Kuya Dave. Kahit ilang Lord, patawad, yun ay kasalanan mo, Boplax. Dave At kahit Basilio. ilang overtime mo pa, hindi mo na mababalik yung mga sinayang mong oras. Hinaka. Sayang, no? Ano mas malakas, round 1 o round 3? Round 1. Round 1, no? Weakest tong round 3. Yun na yun, yung Jokic. Yung iba, parang medyo nag-stay siya masyado dun sa, tama ka eh, dun sa, nagko-coach siya ng mga Lines na wala namang, na hindi naman sikat din na. Yung problema, pag sobrang lakas ng round 2 mo eh, tas putang ina, biglang magiging ganun yung round 3. Nagiging ganun din ako minsan eh. Daming beses na akong ganun. Ganda ng round 2 ko, tas round 3 ko wala. Line, diba? Yun pa. Tapos, ano pa ba? Yun, nakalimutan niya yung nag-stutter siya dun sa ano, sa punchline. Tapos yung, oh shit! Feeling yung mga ganun, dapat ano eh, feeling ko, that practice nila pag nagkamali sila, tuloy lang. Tuloy lang. Wala na eh, pag ganun, wala na eh. Kahit na maayos mo, parang, hindi na siya ano eh. For the sake na lang of masabi mo yung point mo, pero wala na siyang points. Diba? Sabi mo lang yung point mo, pero para sa akin, wala na siyang points eh. Parang, yeah. hindi pwedeng kiddie gloves lagi eh. Di ba? Pag magja-judge ka ng, lalo pag ganito na yung skill level sa Taas flip na, top, no? Parang diba? bago pa lang itong mga to, di ba? Grabe yung level eh. So, hindi ka pwedeng ano eh, ganun-ganun lang din basta-basta eh. At maging mahigpit ka din eh. Dahil magiging dikit lahat ng laban kung hindi ka magiging ano sa mga maliliit na nuances, di ba? Ano na ba tayo? Round 3 ni Dave. Ano, game? Game. Kaya nag-usap tayo, pre, walang gamayan. Ang sarap mong itulak. Tanginang to, bre, hindi ka babae ka usap. Tanginang to, bakla ang puta. Tas ano, matatalo niya daw yung Denver. Kanya pang in-enter. Eh, matatalo mo lang kung yung Denver kung siya'y Julius Alexander. Oh, fuck you. Hindi. Sabi niya sa Gago. Tangina, medyo pilit yun ah. Yung winner pa rin Shai. Shai yun eh. Shai yun eh. Guild. Si SGA. Di ba Shai yun? Shai Gilgeous Alexander.
Okay for Kasi effort. matatalo niya daw yung Denver. Kanya pang in-enter. Matatalo mo lang kung yung Denver kung siya'y Julius Alexander. Oh, fuck you. Game. Pre-med Sabi niya yun. sa isa niyang laban, decision natin ay malabong mag-split. Parang si Mystic. Tapos Baka yung ano Mystic pala, ka. yung ipansin ko din, habit ng ibang MC, pag hindi tumama yung rebuttal nila, biglang, game. Oo nga eh. Parang ina-acknowledge nila Kaya na nga nasa mablay ako. Oo nga eh. Para tuloy lang eh. Dapat wala na yung ano eh. Dapat, di ko alam ba't ano eh. Rules ba yan na kailangan sabihin yung flip-top game? Oo, no? Kasali pag di mo ba sinabi yan, hindi kayo iskoran, hindi kayo bibigyan ng talent fee. Minsan yung MCs na rin yung ano eh, nagpapahalata na nagkamali sila eh. Parang, meron akong naalalang battle dyan na nagustuhan ko yung ginawa niya. Si Mot versus Six Threat. Yung sa finals ng PSP. Yung parang nakalimot siya. Nakalimot siya pero hindi siya nag-fuck. Hindi siya nag-fuck. Ano lang siya, stoic lang siya. Kasi ano nga yun eh, importante yung paano mo i-carry yung sarili mo eh. Na hanggat hindi mo ina-acknowledge nga na nagkamali ka. Akala ng tao, parte yun ng ano. Oo, ng round. tsaka pag ano, mas ikaw yung may hawak sa kanila eh. Ikaw yung may control ng pace. Ikaw yung may control ng mismo. Hindi nila alam yung mga susunod mong sasabihin. narrative. So kung magkamali ka man, hindi naman nila alam dahil hindi naman sila yung nagsulat nun eh. Di ba? Hindi nila alam kung saan ka ano. Unless gumanong ka, fuck, mali ako. O kaya inulit mo yung sinabi mo. Yun dapat mawala yun. Game. Sabi niya sa isa niyang laban, decision natin ay malabong mag-split. Parang si Mystic. Baka mystic ka. Pambihira ka man. Di mo pa ginawang mistake, total mali ka naman. Siya daw ay may iron fist. Malamig Tyson daw si Iho. Pero kahit magpaulan ka pa ng punches, di na yan uubra bagito. Kontrolado kita dito na parang na-hypnotize mo, parang ang nagyabang ng kamay na bakal. Tapos kalaban mo, Magneto. Walang improvement yung pabibo. Sino nagsabi ng Magneto tas sa tindahan ng kutsilyo? Siya. Looney. Ba namin ni G-Clown. Ikaw nagsabi no? Kaya pala parang familiar na sa akin. Ako nagpapatupad ng mga patakaran dito. Parang nilabanan mo si Magneto sa loob. Tindahan ng kutsilyo. Tangina. Ang ka pa ng punches, di na yan uubra bagito. Kontrolado kita dito na parang na-hypnotize mo, parang ang nagyabang ng kamay na bakal. Tapos kalaban mo, Magneto. Walang improvement yung pabibo. Skills hindi na tumalima. Habang ako mas mabilis Gusto ko lang comment, no? Doon pa lang sa line mo na yun, panalo ka na eh. Kay G. Saan? Batalo ba ako doon? Merong... Gago dito pala yun, no? Kaya pala nag-post yung nakaraan si Kuya Sak, parang may post yata si Shay, ito pala yun. Okay. O doon. Merong... Okay lang yun. Let him have his one day virality. bakal. Tapos kalaban mo, Magneto. Walang improvement yung pabibo. Skills hindi na tumalima. Habang ako mas mabilis pa gumaling kaysa mga sugat ni Wolverine. Ako magpapawala sa isasina. O burado yung kaagad. Connecta, no? Sa ano? Magneto, tas Wolverine. Ako habang ako mas mabilis pa gumaling kaysa mga sugat ni Wolverine. Ako magpapawala sa isasina. O burado yung kaagad. Di lang basta magkakalamat. Para ang nagpa-laser ng tato tapos si Cyclops yung tinawag. Kaya kahit pilitin kopyahin. Galing yung ano niya. Ang galing yung paano niya ginamit Cyclops na maximize niya yun. Inisip niya yung imagery na ano yung pinaka-outrageous na pwede mong gamitin. Magpa-laser ng tato, di ba? Wolverine, mabilis gumaling. Ang galing ng mga nakahanapan niya ng ano. Tapos, puro X-Men. Puro X-Men nga. Mystique. Magsimula doon sa Mystique. Magneto.
Walang improvement yung pabibo. Skills hindi na tumalim. Habang ako mas mabilis pag umaling kaysa mga sugat ni Wolverine. Galing. Ang magpapawala sa'yo sa scene. Oo, burado yan kaagad. Di lang basta magkakalamat. Para ang nagpa-laser ng tato, tapos si Cyclops yung tinawag. Galing magtawid ng rhyme niya. Yung mga nasulat kong talata, yan ay di mo makakaya. At kahit maging si Mystic ka pa, ako'y hindi mo mapapa-split. Mystic ka ba? Mystic ka ba? Gagi! Nadali niya ako. Kala ko kahit maging mystic ka ba, hindi mo ako magagaya. Oo, magagaya. Biglang Mapapasplit. K-Ram Kaya kairang unexpected balik. Oo. Kopyahin yung mga nasulat kong talata, yan ay di mo makakaya. At kahit maging si Mystic ka pa, ako'y hindi mo mapapa-split. Galing ng comedy, ng sarcasm. Siya daw yung pinakabatang nakapasok. Kasi K-Ram ang sa likod, tatawa. Anong gusto mo? Palabasin! Pinakabatang Ayos nakapasok. yun Kakabata nakapasok. Siya daw yung pinakabatang nakapasok. Anong gusto mo palabasin? Anong gusto mo palabasin? Galing na. Pinakabatang nakapasok. Huwag mo yan dito pag-aangas. Kasi pagtapos kitang kulatain dito sa loob, magtatanda ka paglabas. Tanga hindi ka malakas. Kinuha ka lang ni Arik kasi nagtitipid siya, bro. Triplihin mo SD siya. Natawa din siya. Nagtitipid siya, bro. Ina! Ang ganda oh! Kahit alam mo, kahit setup lang, bumubutas ng mukha. Ang sakit naman nun. Tapos kitang kulatain dito sa loob. Magtatanda ka paglabas. Tanga hindi ka malakas. Kinuha ka lang ni Arik kasi nagtitipid siya, bro. Kaya kahit triplihin mo SD siya magbe-benefit sa'yo. May pinagharian to na liga kaya napabilang din ako. Gamit mapanindig balahibong lirisismong binato. Dami mong sinalihan, di ba? Walang kampyonatong tinamo. Di man lang makaabot sa ring na parang tirang kinapos. Mga bitch lang to ni Christian kaya dito tumagos. Kahit wala ngang maibidang pandiinan sa laro. Kaya masira niya ako lang makita na rason. Ako'y hindi pang karaniwan na halimaw na kabilang sa nasipat ni Anigma na may linyang mga dope. Dapat hindi na dumalo. Galing mag-rhyme. Putang ina, galing nito mag-rhyming? Tumitirintas yung mga tugma. Balahibong lirisismong binato. Dami mong sinalihan, di ba? Walang kampyonatong tinamo. Di man lang makaabot sa ring na parang tirang kinapos. Mga bitch lang to ni Christian kaya dito tumagos. Kahit wala ngang maibidang pandiinan sa laro. Kaya masira niya ako lang makita na rason. Ako'y hindi pang karaniwan na halimaw na kabilang sa nasipat ni Anigma na may linyang mga dope. Dapat hindi na dumalo. Kanyan lyrics ang lame poser. Kahit nasa atikunan tayo, Bonifacio, panoorin mo ako mag-take over. Sa dami ng skills, tila invoker, sagasa to, mga bulldozer. Ano yung Invoker? Parang narinig ko na yun Invoker? Saan mag-game yun? Game ba yun? Si Invoker, hero siya sa Dota. Okay. Tapos usually, ang mga heroes sa Dota is nasa 4 yung skill. 4 hanggang 5 lang. Si Invoker parang siyam yata. Tapos yun, marami siyang skills. Familiar Rinig ko Bonifacio, panoorin mo ako mag-take over. Sa dami ng skills, tila invoker, sagasa to, mga bulldozer. Para alanggahama na enforcer na humarang ng transformer. Tang-ina kinombo ka ni si Rhyme, tinotoy ka ni Lipcram, bangungot mo kaming mga bungal, itatak sa Tang-inang galing nun Kinombo ka ni si Rhyme, tinotoy ka ni Lipcram, bangungot mo kaming mga bungal, itatak sa Bangungot mo kami mga bungal. Kinombo ka ni si Rhyme, tinotoy ka ni Lipcram, bangungot mo kaming mga bungal, itatak sa okotian at eardrums. Puro ka lang cheap shots, bobo at walang impact. Kami yung walang tooth habang ito yung walang wisdom. Okay. Medyo nabawasan lang yung punchline niya doon kasi hindi rhyme Pero... Impact, wisdom. Okay. Pero... Last na round 3. Yeah.
Linaw. Yeah, round 3 kay Dave yun. Dave. Round 1 tsaka round 3. 1 and 3, oo. Nakakatuwa na ganito mag-appreciate si Loki Luns ng mga bago, no? Tangina, may mga kilala kasi akong veterano na rin na parang ayaw nila pag may mga bago magagaling. Sila Loki Luns, ganito sila mag-appreciate. Kaya nakakatuwa. Kaya ako bilib na bilib ako kay Luns dahil alam mo yun, puta, kahit sabi mong alam naman natin na sobrang galing niyang tao at alam mo yun, alam niya kapag marunong siyang umano ng bagong magagaling. Pero kasing ayaw talaga ng gusto, sila lang magaling. Yun, sila ni Kuya Shay, ang galing mag-appreciate ng ganun. Bilib ako sa kanila. Yun, solid. Puta, lap trip pala tong battle na to, no? Kumbaga, na-reaction video ko sila, Dave Denver at Supremo na hindi alam nila Kuya Luns, nakasama ko sila, diba? Yun, hanggang dito na lang tong panggagatas na to. Hanggang sa muli. Peace out.